Ang araw na ipinagpalit ng sarili kong anak ang libing ng kanyang ina para sa isang party. Doon ko naramdaman ang pinakamasakit na hiya. Siya ay isang anak na walang utang na loob. Tila kinalimutan niya ang lahat ng aming paghihirap at sakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Si Rosa ang naging tunay na ilaw ng tahanan, ngunit sa huling sandali, iniwan siyang nag-iisa ng sarili niyang dugo at laman na tila walang pakialam. Inakala nilang ako ay isang matandang wala ng lakas, pero hawak ko ang isang lihim na yaman at huling alas na babago sa lahat ng kanilang marangyang plano. Babawiin ko ang aking dangal. Ituturo ko sa kanila ang isang matinding leksyon na tatatak hanggang sa kanilang mga apo. Kung naramdaman nyo na rin ang ganitong sakit sa loob ng inyong tahanan, mangyaring mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Kwentuhan nyo ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Kinabukasan, lumapit siya sa akin na tila walang nangyari at may hininging pabor. Ito na ang pagkakataon ko para itama ang kawalang galang na ginawa niya sa akin at sa kanyang yumaong ina. Ginamit ko ang pagkakataong iyon ng walang pag-aalinlangan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa komento kung taga saan kayo nakikinig. Nanginginig ang aking mga kamay habang idinedial ko ang numero ni Ricardo sa ganap na 8:30 ng umaga. Ito na ang ikatlong beses na inayos ko ang aking itim na kurbata. Ang baso ng kape ni Rosa ay nasa counter pa rin. May bakas pa ng kanyang lipstick sa gilid nito. Napakatahimik ng kusina. Wala na ang kanyang malambing na paghimig tuwing umaga. 4 na ring muna bago sumagot si Ricardo na parang bagong gising. Sabi ko, "Anak, ang tatay mo ito." Inayos ko ang aking tayo at sinabing, "Magsisimula ang libing sa ganap na 11:30. May naririnig akong malakas na musika sa kabilang linya. May mga tawanan din sa paligid at boses ni Maricel na sumisigaw tungkol sa mga dekorasyon. Tumikhim si Ricardo at sinabing, "Tay, sinabi ko na sa inyo kahapon, party ni Maricel ngayong gabi. Ilang buwan na naming pinaplano ito." Ang mga salita niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang telepono at sinabing, "Libing ng nanay mo ngayon, Ricardo. Minsan lang ito." Sumagot siya, "Tay, hindi na babalik si nanay, pero ang birthday ng asawa ko ay minsan lang sa isang taon. Darating na ang mga caterer at nag-aayos na ang banda." Sabi pa niya, "Inalagaan ako ni nanay ng 35 taon at nagpapasalamat ako doon. Pero hindi ko pwedeng iwan si Maricel sa espesyal na araw niya. Maiintindihan mo naman, di ba?" Pagkatapos noon ay naputol ang linya. Nanatili akong walang kibo sa loob ng 3 minuto, nakatitig sa salamin sa mata ni Rosa na nasa tabi ng telepono. 8:47 na ng umaga. Ang singsing ko sa kasal ay kumikinang dahil sa sikat ng araw na tumatagos sa bintanang nilinis ni Rosa noong nakaraang linggo. Nakita ko ang programa para sa libing at nakasulat doon ang pangalan ni Ricardo bilang isa sa mga magdadala ng kabaong. Kinuha ko ang aking panulat at marahan ngunit madiin na binura ang kanyang pangalan. Sa sementeryo, ang lahat ay tila may hinihintay. "Nasaan si Ricardo?" tanong ni Patricia, ang kapatid ni Rosa. Ang tanging naisagot ko na lang ay, "May mahalagang kailangang gawin." Napakapait ng mga salitang iyon sa aking bibig. 23 tao ang dumating para bigyang pugay ang aking asawa sa loob ng 40 taon. Ngunit ang sarili niyang anak ay wala doon. Tumayo akong mag-isa sa tabi ng kabaong kasama ang mga kaibigan ni Rosa sa garden club at ang mga dati naming kapitbahay. Ang bakanting pwesto kung saan dapat sana nakatayo si Ricardo ay tila napakalawak. Sobra siyang proud sa batang iyon, bulong ni Aling Nena. Lagi raw niyang ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak. Tumangulang ako habang naninikip ang aking lalamunan. Ipinagtanggol ni Rosa si Ricardo hanggang sa kanyang huling hininga. Busy lang siya sa bago niyang buhay, laging sinasabi ni Rosa kapag hindi sumisipot si Ricardo sa kanyang mga check-up. Sinasabi niyang kailangan ng mga bagong mag-asawa ng sariling espasyo.
Nagsalita ang pari tungkol sa pagmamahala ng pamilya. Pinanood ko ang pagbagsak ng lupa sa kabaong, at bawat pala ng lupa ay tila nagbabaon din sa aking pag-asa sa aking anak. Pag-uwi ko, mahigpit ang kapit ko sa manibela hanggang sa pumuti ang aking mga buko ng daliri. Ang upuan sa tabi ko, kung saan laging nakaupo si Rosa, ay bakante na ngayon. Laging gusto ni Rosa na gamitin ang maliit niyang kotse sa halip na ang aking malaking sasakyan dahil mas tipid daw ito sa gasolina. Tumugtog ang paborito niyang kanta sa radyo, kaya agad ko itong pinatay. Ang aming kalsada ay mukhang ganoon pa rin. Malinis ang mga bakuran at maayos ang mga bahay. Tumigil ako sa tapat ng aming garahe at huminga ng malalim para harapin ang katahimikan sa loob. Isinabit ko ang aking mga susi sa sabitan na inilagay ni Rosa. Isang simpleng bagay na biglang naging napakabigat dahil sa sobrang katahimikan. Wala nang himig mula sa kusina, wala nang tunog ng telebisyon, tanging ang mga alaala ng 40 taon ang naroon. Niluwagan ko ang aking kurbata at naupo sa aking paboritong upuan. Ang upuang ito na gawa sa katad, ang laging sinasabi ni Rosa na hindi bagay sa kanyang mga kurtina. Matagal na niyang gustong mag-redecorate pero masyado akong naging abala sa pagpapalago ng aming negosyo. Ngayon, ang mga kurtinang iyon ay mananatili na habang buhay. Nakita ko ang aming litrato sa kasal, si Rosa, sa edad na 23. Napakaganda sa kanyang bestida. Ipinangako namin sa isa't isa ang lahat ng mayroon kami. Tinupad ko ang pangakong iyon, marahil ay labis-labis pa nga. Biglang bumalik ang mga alaala ni Ricardo noong bata pa siya, ang kanyang mga unang hakbang sa sala na ito. Ang kanyang maliliit na kamay na pilit na umaabot sa mga bisig ni Rosa. Ang mga birthday party na kami mismo ang gumagawa ng dekorasyon dahil wala kaming perang pambili noon. Nagtrabaho si Rosa ng doble sa isang kainan habang sinisimulan ko ang aking construction company. Hindi siya kailanman nagreklamo kahit na 16 na oras akong wala sa bahay. Kahit na macaroni at cheese lang ang kinakain namin sa loob ng ilang linggo. Binubuo natin ang kinabukasan ni Ricardo. Bulong niya sa akin habang natutulog ang bata sa gitna namin. Nahanap ko ang kanyang Biblia sa tabi ng kama, may mga marka pa sa mga paborito niyang talata. May nahulog na sulat mula sa loob nito, sabi doon. Mahal kong Alan, huwag mong hahayaang makalimot si Ricardo sa atin. Ibinigay natin sa kanya ang lahat, sana ay sapat na iyon. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ang kanyang sulat. Sa loob ng aparador, nakakita ako ng isang espesyal na kahon. Nandoon ang lahat ng report card ni Ricardo mula kindergarten hanggang college. Bawat mataas na marka ay ipinagdiwang. Bawat tagumpay ay pinahalagahan. May mga maliliit na sulat si Rosa sa bawat isa. Sobrang proud kami sa aming matalinong anak. Ang mga graduation photos ang pinakamakit na tingnan. Ang kanyang degree ay pinagtulungang bayaran ng overtime ni Rosa at ng aking mga raket tuwing weekend. Umabot sa 10 milyong piso ang kabuuang gastos para sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang ngiti sa litrato ay tila hindi man lang kumikilala sa sakripisyong ginawa namin. Kinuha ko ang aking calculator at sinimulang kwentahin ang lahat. Ang down payment para sa kanyang bahay ay umabot sa 18 milyong piso. Ang kasal nila ni Maricel ay nagkakahalaga ng 4 milyong piso. Ang kanyang unang sasakyan ay 2 milyong piso, pati ang kanyang graduate school na hindi naman niya natapos ay umabot sa 2.5 milyong piso, kasama pa ang mga emergency loan para sa kanilang mga bakasyon at mga bigong negosyo ni Maricel. Ang tasa ng kape ni Rosa ay nasa dishwasher pa rin. Ang kanyang paboritong nobela ay nakabukas pa sa kanyang tabi, naghihintay ng mga matang hindi na muling magbabasa. Ang mga numero ay patuloy na tumataas habang kinukuwenta ko ang lahat ng naibigay namin kay Ricardo sa loob ng 15 taon. Umabot ito sa mahigit 45 milyong piso. Halos $1 milyong ng aming buhay ang ibinigay namin ng may pagmamahal at pag-asa. Naalala ko ang aking sariling ama,
Isang matigas na tao na walang ibinigay sa akin kundi ang utos na magsikap sa sarili kong paa. Sabi niya noon, bumuo ka ng sarili mong pagkatao. Marahil ay tama siya. Dumilim na sa labas, pero hindi ko na nagawang magbukas ng ilaw. May sasakyang huminto sa labas, pero hindi na ako nag-abalang tingnan kung sino iyon. Kung gustong makipag-usap ni Ricardo, alam niya kung nasaan ako. Narinig ko ang pagharurot ng sasakyan palayo. 6:00 ng umaga, nakaupo na ako sa aking mesa na puno ng mga dokumento. Nakahiwalay ang folder para sa pag-aaral ni Ricardo, para sa kanyang bahay, at para sa kanyang kasal. Lumamig na ang aking kape habang tinitingnan ko ang bawat transaksyon sa bangko sa loob ng 15 taon. Bawat padala ay may markang para kay Ricardo o emergency loan para kay Ricardo. Naalala ko noong nag-aaral pa siya, habang kami ni Rosa ay nagtitipid sa mga bayarin, siya naman ay nagpapakasaya sa malayong lugar. Tapos ay ang hiling niyang mag-aral sa Europa na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. Pero nag-drop out lang siya para mag-ikot doon. Temporary lang ito, Tay, hanggang sa makahanap ako ng maayos na trabaho, sabi niya noon. Ang pagbili ng kanyang bahay ang halos nagpaubos sa aming ipon. Tumayo si Ricardo sa aming sala noong siya ay 25 pa lamang kasama si Maricel. Nakahanap kami ng perpektong bahay, pero kulang kami sa down payment, sabi niya. 18 milyong piso ang inilabas ko noon para lang matulungan siya. Ang pamilya ay nagtutulungan, sabi ni Ricardo habang niyayakap ako ng mahigpit. Babayaran kita kapag lumago na ang negosyo. Anong negosyo? Mula nang mag-graduate siya ay sa akin na siya nagtatrabaho. Tumatanggap ng malaking sahod na hindi naman niya pinaghirapan. Nakita ko rin ang maliit na notebook ni Rosa kung saan nakasulat ang bawat sakripisyo namin. Kinansela ang anniversary dinner dahil kailangan ni Ricardo ng 200,000 piso para sa repair ng kotse. Ipinagpaliban ang check-up ko dahil mas malaki ang gastos sa kasal ni Ricardo. Nagtipid sa grocery ngayong buwan para makapagpadala ng pera kay Ricardo para sa birthday ni Maricel. Ang huling sulat niya ang pinakamasakit. Ibinigay namin ang lahat kay Ricardo, sana ay alalahanin niya kami ng may kabutihan. Ang aking ama ay nagbigay lang sa akin ng 1,000 piso noong umalis ako sa bahay. Lahat ng mayroon ako ay binuo ko mula sa wala, pero para kay Ricardo, ang lahat ng ito ay panggastos lang niya habang buhay pa kami. Naalala ko noong nakaraang Pasko, tinawag niyang family business ang kumpanya ko na tila ba kasama ko siyang nagpagod dito. Nakita ko rin si Maricel na tumatango, tila nagpaplano na kung paano gagastusin ang perang pinaghirapan ko ng 40 taon. Dito na pumasok ang isipan ko bilang isang negosyante. Ito ay isang problema na nangangailangan ng solusyon, hindi lang basta pighati na kailangang damayan. Masyado akong naging emosyonal, laging binibigyan ng dahilan ang maling ugali ni Ricardo. Baka masyado na nating dinidibayaw ang batang iyan, bulong ni Rosa noon. Tiningnan ko ang litrato ni Rosa at sinabing, tama ka, mahal ko. Biglang tumunog ang telepono. Pangalan ni Ricardo ang lumabas sa screen. Hinayaan ko itong tumunog ng 4 beses bago ko sinagot. Tay, sana ay ayos lang kayo pagkatapos ng nangyari kahapon. Masayang sabi ni Ricardo. Ang boses na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Napansin ko na hindi man lang niya binanggit ang tungkol sa libing. Hindi rin niya tinanong kung paano ako nakakaraos nang wala si Rosa. Maayos naman ako, sagot ko habang nakatingin sa mga financial documents. Mabuti naman. Tay, tumatawag ako dahil may mga kailangang bayaran na hindi inaasahan. Naging masaya ang party ni Maricel, pero medyo napasobra ang gastos namin. Minsan lang naman siyang mag-32, di ba? Naririnig ko ang boses ni Maricel sa background na nagsasabing, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa banda. Kumuha kami ng sikat na live band at dinala ang lahat sa isang mamahaling restaurant. Binilhan ko rin si Maricel ng diamond bracelet dahil deserve niya ang best. Pero ngayon, dumadating na ang mga bills sa credit card at kailangan namin ng 750,000 piso agad-agad. 750,000 piso? Mabilis kong kinuwenta sa isip ko. Ito na ang ika-47 beses na humihingi siya ng pera sa loob ng 15 taon.
Kahapon lang ay ibinaon ko ang aking asawa at ngayon ay pera para sa party ang hinihingi ng anak ko. Pwedeng pakitransfer na lang sa account ko ngayon? Sobrang stressed na si Maricel sa mga bills. Tumahimik ang paligid. Tiningnan ko ang litrato ni Rosa at ang mahabang listahan ng perang nakuha ni Ricardo sa amin. Hindi, ang maikli kong sagot. Napatigil siya. Anong hindi? May problema ba sa bangko? Hindi, Ricardo. Hindi na ako magbibigay sa inyo ng pera. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Seryoso ka ba? Tatanggihan mo ako pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin ngayong linggo? Lahat ng pinagdaanan namin. Para bang siya ang nahirapan sa libing ni Rosa habang nagpa-party siya. 35 taon ka na, Ricardo. Oh, anong kinalaman yan sa pagtulong sa anak mo? Hindi naman sa wala kang pera. Sumigaw si Maricel sa background. Sabihin mo kailangan natin ang pera na iyan, nagastos na natin iyan. Sabi ko hindi, mas matatag kong sagot. Ito ang unang pagkakataon na tinanggihan ko siya sa buong buhay niya. Hindi ako makapaniwala, malamig na sabi ni Ricardo. Kamatayan lang ni nanay at nagiging madamot ka na sa pera. Gusto ni nanay na tulungan mo kami. Ang galing niyang gumamit ng emosyon, napaka-casual lang. Ilang beses na ba nilang ginamit ang card na yon para makuha ang gusto nila? Gusto ng nanay mo na nandoon ka sa libing niya, sagot ko. Bumilis ang paghinga ni Ricardo. Sige. Kami na lang ang gagawa ng paraan. Gagamitin namin ang iba pang credit card o uutang sa mga magulang ni Maricel. Pero huwag kang mag-expect na pupunta pa kami diyan kung ganyan ang itatrato mo sa amin. Iyon ang pananakot na lagi nilang ginagamit sa loob ng 35 taon. Ang pagpunta nila ay ginagawa nilang premyo para sa aking pera at ang hindi pagpapakita ay parusa kapag tumanggi ako. Naiintindihan ko, mahinahon kong sagot. Anong sabi mo? Naiintindihan ko. Mag-iingat kayo, Ricardo. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, natapos ang usapan namin sa sarili kong mga kondisyon. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang employee file ni Ricardo. Kinabukasan, magkakaroon kami ng ibang klasing usapan sa opisina kung saan ako ang boss at hindi ang tatay na nakalimot sa kanyang tungkulin. Kung gusto niyang itrato ako na parang ibang tao, gagawin ko iyon sa paraang propesyonal. 7:30 ng umaga, pumasok ako sa kumpanya. 2 oras bago ang dating ng karaniwang oras ni Ricardo. Nakita ko ang kanyang litrato sa pader ng mga manager. Nakangiti ng mayabang sa suit na ako rin ang bumili. Tiningnan ko ang litratong iyon ng may ibang pananaw. Nakita ko ang pagiging abusado sa halip na pag-asa. Sa loob ng opisina ko, nandoon ang 8 taon ng record ni Ricardo bilang empleyado. Maraming hindi natapos na deadline, reklamo mula sa mga kontraktor at mga proyektong nade-delay dahil mas inuuna niya ang mahabang lunch kaysa sa trabaho. Maraming kliyente ang nawala dahil sa kawalan niya ng malasakit sa kanyang mga pangako. Lagi kong binibigyan ng dahilan ang lahat ng ito noon dahil sa pamilya. Dahil sa pakiusap ni Rosa na nag-aaral pa lang ang bata, pero ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon. 8:45, ipinatawag ko si Sarah, ang aming HR director. Hindi siya nagulat nang sabihin ko ang aking desisyon dahil matagal na niyang itinatala ang mga pagkakamali ni Ricardo. Ihahanda ko na ang termination documents agad, sabi ni Sarah. Nag-ensayo ako sa harap ng salamin, walang emosyon, puro katotohanan lang. Papasok si Ricardo sa silid na ito bilang empleyado at aalis siya bilang isang taong tinanggal sa trabaho. 9:30 nang dumating si Ricardo, huli na ng 15 minuto, nakikipagbiruan pa sa receptionist tungkol sa party kagabi. Ang tawa niya ay rinig sa buong lobby habang ang ibang empleyado ay kinakabahang nakatingin sa saradong pinto ng opisina ko. Ricardo, pumunta ka sa opisina ko ngayon din, sabi ko sa intercom. Sige tay, kukuha lang ako ng kape, sagot niya na tila balewala lang. Ngayon na, Ricardo. Ang katahimikang sumunod ay hudyat na naramdaman niya ang seryosong tono ng boses ko. Nang pumasok siya at nakita si Sarah na may dalang mga papel, nawala ang kanyang ngiti. Anong meron? Bakit masyadong formal? Tanong niya.
Nanatili akong nakaupo. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ricardo, ang trabaho mo dito sa kumpanya ay tatapusin na namin simula sa araw na ito. Tumawa siya ng pilit. Napaka-funny mo naman, Tay. Tungkol ba ito sa pera kahapon? Iniharap ko sa kanya ang mga papeles. Pakibasa ang mga ito at pirmahan kung saan nakasaad. Namutla siya habang binabasa ang bawat salita. Hindi ka seryoso. Kumpanya natin ito, family business ito. Ang desisyong ito ay base sa iyong performance at ugali sa trabaho. Sagot ko ng may katatagan. Tinatanggal ang posisyon mo dahil sa pagbabago ng kumpanya. Tungkol ito sa tawag ko kahapon, di ba? Nanginginig niyang sabi. Sorry na tungkol sa pera, pag-usapan natin ito. May security na magbabantay sa iyo habang kinukuha mo ang iyong mga gamit, sabi ko. Nagbago ang ugali ni Ricardo mula sa hindi paniniwala hanggang sa pagmamakaawa. Hindi ito magugustuhan ni nanay. Alam mong hindi niya hahayaang mangyari ito, sabi niya para konsensyahin ako. Pinindot ko ang security button. Ito ay desisyon sa negosyo, hindi personal. Dumating ang security at namula sa hiya si Ricardo nang makitang totoo ang lahat. Pinanood siya ng kanyang mga katrabaho habang in-escort siya palabas na parang isang karaniwang kriminal. Tay, please. Isipin mo naman ang ibig sabihin nito. Ang huling hiling ni Ricardo habang dala ang kanyang tasa at litrato ni Maricel. Tiningnan ko siya sa mga mata sa unang pagkakataon. Naisip ko na ang lahat. Mula sa bintana, pinanood ko siyang isakay ang kanyang mga gamit sa kotse. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa galit o pighati. Hindi ko na alam. Nang lumingon siya sa huling pagkakataon, iniwas ko ang aking tingin. Pumasok si Sarah at sinabing, nabago na ang lahat ng access codes sa computer at sa gusali. Ako mismo ang nagtanggal ng litrato ni Ricardo sa pader ng mga manager at itinago ito sa ilalim ng drawer. Tila naging mas malinis ang paligid nang mawala ang litratong iyon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Maricel nang walang paalam, galit na galit. Kasunod niya si Ricardo na mukhang hiyang-hiya at talo. Bakit mo ginagawa ito kay Ricardo? Sigaw ni Maricel habang itinuturo ako. Nanatili akong nakaupo at hindi pinansin ang kanyang pag-iskandalo. Maricel, hayaan mo akong kumausap sa kanya, sabi ni Ricardo pero hindi siya pinansin nito. May mga bills kaming dapat bayaran. Ang kumpanyang ito ay kay Ricardo rin, sabi ni Maricel. Ito ay isang pribadong opisina, sabi ko ng mahinahon. Kailangan nyo nang umalis. Kailangan namin ng severance pay. 8 taon siyang nagtrabaho dito. May utang ka sa amin. Sinubukan ni Ricardo na mamagitan pero ayaw tumigil ni Maricel. Tay, pwedeng pag-usapan natin ito ng kaming dalawa lang, tanong ni Ricardo. Hindi, sagot ni Maricel. Kailangang marinig niya ito. Alam ko ang mga batas tungkol sa wrongful termination. Si Ricardo ay isang at-will employee, sagot ko. Walang severance pay na kailangan ayon sa batas. Naging personal ang atake ni Maricel. Mahihiya si Rosa sa ginagawa mo sa anak niya. Nababaliw ka na ba? Isa ka lang mapait na matanda na ibinubuhos ang galit sa amin. Namutla si Ricardo. Maricel, huwag mong sabihin yan. Nanatiling matigas ang aking mukha. Ito ang inaasahan ko sa kanya. Ang paggamit ng galit para makuha ang gusto. Tay, alam kong nagkamali ako sa libing. Sorry talaga. Pero ang pagsira sa karir ko ay hindi makakapagbalik kay nanay. Isipin mo ang magiging epekto nito sa pamilya natin, sa mga magiging apo mo, sabi ni Ricardo. Tiningnan ko siya, ang taong may dugo ko, pero walang kahit anong prinsipyo ko. Anong pamilya? Biglang nagbanta si Maricel tungkol sa pera ni Rosa. Idedemanda ka namin para sa parte namin sa mga ari-arian ni Rosa. May karapatan si Ricardo sa kalahati ng lahat. Alam namin ang tungkol sa life insurance policy. Iniwan ni Rosa ang lahat sa akin, sagot ko. Natigil si Maricel. Imposible iyan! Magkokonsulta kami sa abogado. Pinindot ko ulit ang security button dahil sumusobra na ang ingay ni Maricel. Dumating ang security at pilit silang inilabas habang sumisigaw si Maricel na magnanakaw daw ako. Narinig ng buong opisina ang kanyang mga banta at paratang. Nang mawala ang ingay, kaming dalawa na lang ni Ricardo ang natira. Ako na lang ang pamilyang natitira sa iyo.
Bulong ni Ricardo sa huling pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang magpapaiyak sa akin, pero lalo lang itong naglinaw sa lahat. Tiningnan ko ang taong ito na naging anak ko sa loob ng 35 taon. Hindi, isa ka lang taong naging anak ko noon, sagot ko. Tuluyang gumuho ang mukha ni Ricardo. Nakita ko ang maliit na bata na tumatakbo sa akin dati. Pero agad ding nawala iyon, at ang nakita ko na lang ay ang abusadong estranghero. Umalis siya ng walang imik. Sinabihan ko ang aking mga empleyado na huwag nang papasukin si Maricel kahit kailan. Pag-alis nila, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay. Tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Tiningnan ko ang litrato ni Rosa at bumulong, "Sana ay maintindihan mo." Binuksan ko ang aking computer at naghanap ng abogado para sa susunod na hakbang. Nagset ako ng meeting kay Atebem Santos para sa hapon na iyon. Nakita ko rin ang birthday ni Ricardo sa aking calendar para sa susunod na buwan at agad ko itong binura. Pagdating ko sa opisina ni Atier Santos, dala ko na ang lahat ng dokumento ni Rosa at ang mga records ng aming pananalapi. Si Atier Santos ay kaibigan ko na sa loob ng 20 taon. Siya ang humawak ng lahat ng legal na bagay sa pamilya namin. "Kumusta ka na, Alan?" Tanong niya ng may pag-aalala. "Kailangan kong baguhin ang aking estate planning," direktang sagot ko. Siyempre, ang pagpapalit ng beneficiary pagkatapos pumanaw ni Rosa ay normal lang, sabi niya. "Hindi, buburahin ko na si Ricardo sa lahat ng aking pamana." Nagulat ang abogado. "Alan, kailangan kong malaman kung bakit mo ito gagawin." Ipinaliwanag ko ang lahat, pati na ang mga sinabi ni Ricardo tungkol sa party ni Maricel. Nagalit din si Atiner Santos nang marinig ang lahat. "Gusto kong gumawa ng bagong huling habilin," sabi ko. "Ang pangunahing beneficiary ay ang Rosa Memorial Foundation. Gusto kong gamitin ang pera para sa mga scholarship ng mga batang mahihirap at para sa research laban sa cancer. Si Ricardo ay hindi dapat makatanggap ng kahit ano, pati na ang sinumang magiging anak niya. Ang bahay namin ay ibebenta rin at ang kikitain ay ibibigay sa foundation. Ang tanging ititira ko ay ang singsing sa kasal ni Rosa na dapat ay kasama ko sa aking paglilibing." "Paano ang mga gamit ni Ricardo noong bata pa siya?" tanong ni Atebem Santos. "Ipamigay lahat. Tatanggalin ko na siya ng tuluyan sa buhay ko." Pagkatapos pirmahan ang lahat ng dokumento, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking loob. Pinadalhan namin ng formal notice si Ricardo tungkol sa pagbabagong ito. Tinanggal ko rin siya sa lahat ng aking insurance at retirement accounts. Alam kong mahihiya si Rosa, pero alam ko ring ito ang nararapat para sa hustisya. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagtuturo ng leksyon na dapat ay natutunan na niya noon pa. Nang lumabas ako sa opisina ng abogado, nakita ko ang 3 missed calls mula kay Ricardo. Hindi ko na binuksan ang kanyang mga voicemails at dumiretso na ako sa aking sasakyan. Handa na ako para sa susunod na yugto ng aking plano. Pumunta ako sa aming eksklusibong golf club kung saan treasurer ako ng board. Nandoon ang mga kilalang tao sa aming lungsod at lahat sila ay nag-aabang sa akin. "Alan, napakaganda ng memorial service ni Rosa," sabi ni Mang Ben, ang aming president. "Salamat sa mga bulaklak," sagot ko. "Hinahanap ko si Ricardo noon. Nasaan ba siya?" Tanong ng isang kasapi ng club. Tumigil ako at nagpasyang sabihin ang katotohanan. Pinili ni Ricardo na huwag pumunta sa libing ng kanyang ina. Nagulat ang lahat. "Anong ibig mong sabihin?" Sinabi ko ang totoo na mas mahalaga sa kanya ang birthday party ng kanyang asawa. Nakita ko ang pandidiri sa mga mukha nila. Ang balita ay kumalat sa buong lungsod ng napakabilis. Kinabukasan, naramdaman na ni Maricel ang epekto nito. Ang kanyang yoga instructor ay nakiusap na umalis na siya sa studio. "Gusto namin ng mga miyembro na may pagpapahalaga sa pamilya," sabi nito. Ang mga lunch invitation ni Ricardo sa club ay nakansela rin. Ang paborito nilang lamesa sa mamahaling restaurant ay naging permanently unavailable na para sa kanila. Kahit sa mga butik na pinupuntahan ni Maricel, hindi na siya tinatanggap ng maayos. Lahat ng job interview ni Ricardo ay nakansela ng walang paliwanag. Alam na ng buong komunidad ang ginawa niya sa libing ng kanyang ina. Nagkaroon ng breakdown si Maricel dahil sa nasirang reputasyon nila. "Ayusin mo ito o iiwan kita," sigaw niya kay Ricardo.
Ngunit wala nang magagawa si Ricardo. Ang lahat ng kakilala namin ay umiiwas na sa kanila. Habang nag-aalmusal ako, tumawag ang bank manager. Mr. Foster, ang mortgage ni Ricardo ay 30 araw na overdue. Ikaw pa rin ba ang guarantor nito? Tumigil ako saglit at sinabing, gusto kong makipagkita sa inyo bukas para bawiin ang aking guarantee. Pagdating ko sa bangko, handa na ang aking mga legal na dokumento. Binabawi ko na ang aking pagiging guarantor sa utang ni Ricardo, sabi ko. Namutla ang manager. Ibig sabihin nito ay kailangan naming simulan ang foreclosure sa kanilang bahay. Naiintindihan ko, pakibilisan ang proseso. Samantala wala pa ring mahanap na trabaho si Ricardo. Ang kanyang sasakyan ay nahatak na rin dahil hindi na siya nakakabayad. Isang araw, nadiskubre ni Maricel na hindi na gumagana ang kanyang credit card sa mall. Ang iyong co-signer ay nag-withdraw na ng kanyang guarantee, sabi ng customer service. Napahiya siya sa harap ng maraming tao. Nawala na ang lahat ng financial safety net na ibinigay ko sa kanila. Pag-uwi nila, naputulan na rin sila ng kuryente dahil sa hindi bayad na bills. Doon na nag-umpisa ang matinding away ng dalawa sa gitna ng dilim. Ipinagbili nila ang kanilang mga mamahaling gamit pero barya lang ang nakuha nila. Pinanood ko sila mula sa malayo habang nahahatak ang kanilang gamit at wala akong naramdamang pagsisisi. Tinawagan ako ni Ricardo, nagmamakaawang makipagkita sa parke kung saan ko siya tinuruang magbike noon. Nang magkita kami, nakita ko ang isang taong talo at basag. Tay, alam kong nagkamali ako. Simula niya. Sinabi niya na nakatira na lang siya sa isang maliit na kwarto at nagtatrabaho sa gas station. Iniwan na rin siya ni Maricel. Natuto na ako ng leksyon ko, sabi niya. Kailan ang birthday ng nanay mo? Tanong ko. Nagkamali siya ng sagot. Anong paborito niyang bulaklak? Sagot niya ay rosas, pero Daisy ang paborito ni Rosa. Doon ko napatunayan na hindi niya talaga kilala ang kanyang ina. Humingi siya ulit ng pera gamit ang pangalan ni Rosa para konsensyahin ako. Gusto mo bang malaman ang huling sinulat ng nanay mo? Binasa ko ang journal ni Rosa. Natatakot ako na pera lang ang mahal ni Ricardo sa atin. Paano kung pinalaki natin ang isang batang walang kakayahang magmahal? Natulala si Ricardo. Pumanaw ang nanay mo na alam ang tunay mong pagkatao, sabi ko. Nagalit siya at sinabing sana ay mamatay akong mag-isa. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siya sa bahay ko. Isang taon ang lumipas, dinalhan ko ng mga Daisy ang puntod ni Rosa. Sinabi ko sa kanya na maayos na ang foundation at marami ng batang natutulungan. Si Ricardo ay nagtatrabaho pa rin sa gas station, hiwalay na sa asawa at nag-iisa. Nakita ko siya sa isang kainan, hiyang-hiya siya nang magtama ang aming paningin. Kumusta po kayo, Tay? Tanong niya nang may tunay na pagpapakumbaba. Maayos naman ako, sagot ko. Alam ko pong hindi sapat ang sorry, sabi niya. Totoo yon, sagot ko. Sinabi ko sa kanya na may bago na akong buhay, may mga bagong kaibigan at nakahanap na rin ng bagong pag-asa. Ang bahay na dating tinitirhan ni Ricardo ay ibinigay ko sa isang pamilyang karapat-dapat at masaya silang nakatira doon ngayon. Sa huling gabi ng aking kwento, nagluluto ako sa kusina ng mag-isa pero walang lungkot. Nakangiti ako habang kausap ang aking mga bagong kaibigan sa telepono. Sa gitna ng paglubog ng araw sa aking hardin, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Nagtagumpay ako sa pagbibigay ng hustisya para sa aking asawa. Bago ako matulog, napanaginipan ko si Rosa na nakangiti at nagsasabing, "Ginawa mo ang tama, Alan. Proud ako sa iyo." Tapos na ang lahat at ang pag-ibig ay nanatili sa pamamagitan ng tamang desisyon. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video, mag-subscribe at ibahagi ang inyong saloobin sa komento. Maraming salamat sa inyong panunood. Sa bawat paglubog ng araw, nahanap ko na ang katahimikan. Katahimikan na matagal kong hinangad. Ang Rosa Memorial Foundation ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga batang nangangarap. Ito ang paraan ko para parangalan ang alaala ng aking mahal na asawa. Si Ricardo ay nakuha na ang leksyon na nararapat sa kanya. Nakatayo ako ngayon ng may dangal at malinis na konsensya.
Rosa, mahal ko, natapos na ang lahat at panatag na ang aking loob. Hustisya ang nanaig sa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ko? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento sa ibaba.